Kabayan, sang-ayon ba kayo na dapat nang magkaroon ng halfway home or dormitoryo ang mga OFWs sa Manila? Ang gusali na ito ang magsisilbing pansamantalang tirahan ng mga overseas Filipino workers o mga OFWs na walang mapuntahan. Halimbawa, yung mga OFWs na na-stranded, mga OFWs na paalis na, yung mga naghihintay ng deployment patungo sa abroad, mga OFWs na kakarating lang mula sa ibang bansa. Dito pansamantalang manatili ang mga OFWs sa isinulong ni OWA Administrator Arnel Ignacio imbis na dadalhin kayo sa hotel. Sana po ay mapagbigyan kami na makapag-alat para sa halfway home dito sa Pilipinas. Kasi hanggang ngayon ho, hino-hotel namin silang lahat. Maganda yan. Parang dorm. Baka pwede naman ho. Dito sa Metro. Ay sinulong ito ni OWA Administrator Arnel Ignacio kahapon sa naganap na pagdinig hinggil sa 2024 budget ng Department of Migrant Workers na sana'y tulungan silang makabili ng building para sa mga OFWs. Dahil ayon kay OWA Administrator Arnel Ignacio, noong kasagsagan umano ng pandemya, umabot sa 24 billion ang binayaran ng OWA sa hotel ng mga OFWs at 7 billion sa transportation. Naanya kay OWA Admin, sa halagang ganito kalaki, makakabili na sana sila ng mga gusali na gagawing halfway home para sa mga OFWs at madali na sa kanila kumilos para tulungan kaagad ang mga OFWs na di na nag-aalanganin maipit sa paggasta. During the pandemic, we spent 24 billion for hotels alone and 7 billion for transportation alone. This could have provided us with enough funds to buy several edifices. Hindi ho kami makapagpondo. Whereas sana po dito pa lang sa atin, locally, ang dami pong gusali na pwede na sana naming bilhin, na pwede naming gawin dito katulad po na sinasabi nyo, kung accommodation lang, pwede ho na namin silang i-house. We're paying for hotels. Yun po yung hinihiling sana namin. Dito, meron na nga ho kaming ni-research kahit hindi pa ho kami pinapayagan na sana ho makabili ho kami ng kahit dito ng isang building. Dagdag pa ni OWA Administrator Arnel Ignacio, may building naman sana ang OWA kaso panahon pa ng kupong-kupong, year 1970s na tinatawag nitong Frederick Hotel. Gusto man sana nilang gawing tahanan para sa mga OFWs pero marami ang kulang. Walang electrical plan, walang plumbing plan at higit sa lahat lagi na daw itong nasabak sa lindol. Sobrang sikipan ng daanan. Kaya nakikiusap ito sa mga senador na sana'y tulungan silang makabili ng mga malalaking building, malawak at mas komportable na lugar para sa mga OFWs. Wala ho kaming electrical plan, wala kaming plumbing plan because the building is so old. 3 tricycle lang ho ang pumarada ron. Magsisikip na. At ilang lindol na ho ang hinarap nun. So, ang hinihiling po namin, with the funds that we have, we can fully complement support to the DMW sa mga pangangailangan nila. And second, mas makakapagsilbi kami kaysa ho naiipit kami kung paanong gumasta because the fund is already with us. So, dun lamang po passionately, we beg you to help us. Hindi naman kasi talaga lingid sa ating kaalaman mga kababayan, marami sa ating mga OFWs ang galing abroad na pauwi pa sa malalayong lugar sa probinsya sa Pilipinas ay kadalasan 10 oras pa ng gabi makarating sa Manila mula sa iba't ibang bansa. Kaya ang iba sa ating mga kababayan ay nakikitira sa kanilang kamag-anak sa Manila at ang iba naman ay nagho-hotel o di kaya ay magdamagang naghihintay sa airport para sa kanilang flight pauwi sa probinsya. At mayroon ding mga OFWs lumawas sa Manila para asikasuhin ang kanilang mga papeles na pilitang mag-hotel kahit mahal kahit kapos na sa pera dahil walang kamag-anak sa Manila. Minsan pa sa terminal natutulog dahil naghihintay ng bus para makauwi sa probinsya. Then you take that from your trust fund. How much Yes. is your trust fund balance? For now, from 18 billion na nangyari nung pandemic, we've spent 1.590 billion. Umakyat na po ito ngayon sa 19.2 billion. Ito po yung total natin, yung Total. That's excluding the GAA. Yes. Ano ba technical? Yung pong baka po ang tinutukoy nyo, Emergency Repatriation Fund, which is, that is just part of the GAA budget. How much is that we have. ang binibigay niyo? Kunyari sa GAA ngayon, bibigay sa inyo ay 11.98. Ilan doon ang pupunta sa ERF? Sa ERF natin, we have 9.7 billion. 9.7. So, malaki. Yung the bulk. Malaki It's the po. bulk. Okay, yung balance nun, saan pupunta? Yeah, dyan na po pupunta yung personal services, RI, RLIP. yung retirement, and of course our MOOE,
GAS, and most of them. How much is the MOE? Yung pong MOOE kasi kasama na nandito po nakapaloob yung aming repatriation and ERF eh. O, i-minus ko na lang si 9 point something doon. No? So yun na yun. That means that is what you need to spend so that you Yes. can successfully implement your programs which you now fund from your from the OWA funds. The OWA Trust Fund. Yung OWA Trust Fund naman are raised from The $25 contributed by OFWs every 2 years. exclusively doon lang galing yun? Opo. Okay. Sige, how much yung MOOE pala? 977,572,000. The government reacted to the how much? 9.2. So for next year, you have an 18.9 billion ERF fund. Opo, kaya nga ho kami. Chairman, pag-isipan mo na Kaya- mabuti yan. Special provision siguro. Tayo kailangan kumilos, otherwise, Yes. Sayang eh. That's 9 billion a year. otherwise, si Himas ng rehas ang iba dyan na Mr. Chairman. Tayong kikilos. Pagpaumanhin nyo na ang aking kakulitan, since meron pa rin ho kami matitira kasing malaking halaga, humihingi po kami ng tulong sa inyo po, Your Honorable Senators, na tulungan kami sa flexibility na makagasta. Kasi nga, yung Emergency Repatriation Fund, very restrictive eh. And now that the money is still with us, there are several expenditures that we need to address, like shelter and halfway homes for OFWs here and abroad. Hindi ho namin magasta eh, pagdating dun eh. Noon nga hong nandun kami sa Kuwait noon ni Yusek Hans, dapat ho nakuha na namin yung isang lugar eh. Second, sana po ay mapagbigyan kami na makapag-alat para sa halfway home dito sa Pilipinas. Kasi hanggang ngayon ho, hinuhotel namin silang lahat. Sana mapagbigyan ang hiling ni OWA admin mga kababayan no. Maganda po kasi ang panukalang ito. Paniguradong marami sa mga OFWs ang makikinabang dito. Higit sa lahat yung mga malalayo sa Metro Manila. Maganda yan. Parang dorm. Baka pwede dorm. naman ho. Dito na sa Metro Manila. So, na matulungan nyo DBM, kami. can you advise us what's Sige na, DBM. are there DBM are there technical reasons we could not fund a dormitory for OFWs here in Metro Manila? Yung awaiting deployment ba yun or kayong Baka pwede naman ho, isama na rin pati office. both ways, no? Opo. Awaiting deployment tapos kararating lang, walang mapuntahan. Yes. Ikaw kabayan, pabor ka ba sa panukalang isinulong ni OWA Administrator Arnel Ignacio? Napakalaking tulong nito kapag maisakatuparan dahil mayroon na kayong pansamantalang matutuluyan na eksklusibo lamang sa mga OFWs. Basta OFW ka, pasok ka sa halfway home na inilaban ni OWA Administrator Arnel Ignacio. Hanggang dito na lamang po mga kababayan, mag-ingat po kayo palagi. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat.